Totoo bang hindi sapat ang pagiging mabuting tao para makapasok sa langit? Madalas natin marinig sa mga tao, hindi naman ako gumagawa ng masama, madami naman akong natutulungan kaya sigurado ako sa langit ako mapupunta. Ang isang taong naniniwala sa langit at impyerno, at naniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan, kapag tinanong mo sila, kung paano sila makapasok sa langit, kadalasan ang sagot nila ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao. At karamihan sa mga relihiyon at filosofiya sa mundo ay karaniwan ang paraan nila para makapasok sa langit, ay nakabase sa mabubuting gawa. Ngayon, saliksikin natin ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Una, alamin natin ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos. Sinasabi sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At Isaias Kapitulo 64 versikulo 6, kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Sa dalawang bersikulo na nabanggit, malinaw na sinasabi dito na lahat ng tao ay nagkasala at malayo sa Diyos, at ang ating mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kahit anong gawin natin kabutihan kung wala tayong pananampalataya kay Jesus, ay hindi sapat para makapasok sa langit. Pangalawa, talakayin natin ang tanong, bakit naging makasalanan ang lahat ng tao? Nilikha ang tao sa wangis ng Diyos, ito ang orihinal na pagkalikha ng Diyos sa atin. Pero ang wangis na ito ay sinira ng kasalanan. Ang kasalanan ay namana natin sa ating ninuno na si Eva at Adan. Ang pagsuway nila sa Diyos ang dahilan ng kanilang pagkakasala. Ayon sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12 dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Dahil makasalanan ang tao, natural sa kanya ang magkasala, at wala siyang kapangyarihan na makawala rito. Noon pa man, marami ng tao ang pilit gumagawa ng kanyang sariling paraan, para makapunta sa langit. Tulad ng paggawa ng maraming mabubuting gawa, pagiging relihiyoso. Pero ang lahat ng paraan ng tao, ay hindi daan patungo sa kaligtasan. Dahil dito, kailangan natin ng tagapagligtas. Sinasabi sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, para walang maipagmalaki ang sinuman. Malinaw na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa katunayan, bago tayo maligtas, ang lahat na mabuting gawa ay ginagawa natin sa sarili nating kakayahan. At ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, maging ang ating mga pinakamabubuting gawa ay kulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangatlo, ang kaligtasan natin ay plano ng Diyos. Ang kaligtasan natin ay sa biyaya at sa habag ng Diyos ayon sa Awit Kapitulo 86 versikulo 5 at Efeso Kapitulo 2 versikulo 4. Ang Panginoon Diyos ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas, kahit hindi tayo karapat-dapat. Ganito ang ginawa ng Diyos. Pinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Si Heso Kristo ay pumunta dito sa lupa para magbayad ng ating mga kasalanan. Nagkatawa ang tao, at walang bahid ng kasalanan, pero napako sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang pagkapako niya sa krus, ay ang pagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Nang naipako si Jesus ay nagkaroon ng isang banal na palitan, o divine exchange, ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang nagbayad sa ating kasalanan. Inako niya ang ating kasalanan ayon sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 21, ito ay sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin, upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Sa makatuwid, tayo ay pinawalang sala at itinuring na matuwid. Sa madalit sabi, ang kasalanan natin ay
ina, ko, ni Kristo, at ang pagiging matuwid ni Kristo ay naipasa sa atin. Roma Kapitulo 5 versikulo 1 Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Pang-apat, si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kapag ang tao ay nagsisi, ang banal na Espiritu ang mananahan sa puso niya. At kapag tinanggap ng tao ang Panginoon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, si Jesus na ang masusunod sa buhay niya, at hindi na ang kalooban ng tao. Kapag kalooban ni Jesus ang masusunod, may pagbabagong mangyayari sa atin, ang pag-iisip, pananalita, pag-uugali ay mababago. Sinasabi sa 2 Korinto Kapitulo 3 versikulo 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin, hanggang tayo ay maging katulad niya. Kung dati-rati, ang kasalanan ay parte na ng buhay natin, at natural lang sa atin ang gumawa ng kasalanan. Pero kapag tayo ay tumanggap na ng kaligtasan, at nabubuhay tayo kay Kristo, malaki ang mababago sa atin. Kung dati, natural lang sa ating ang magkasala, pero sa bagong buhay natin kay Kristo, nababawasan ang mga kasalanan na gagawa natin. Magkasala man tayo, ito ay hindi na natin sinasadya. At kapag nagkasala tayo, meron agad conviction ang banal na Espiritu sa atin. Ayon sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 9, ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Pang-anim, katunayan ng ating kaligtasan. Mateo Kapitulo 3 versikulo 8, Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Malinaw na sinasabi dito, ang tunay na nagsisi sa kanyang kasalanan, ay may makikitang ebidensya. Ang katunayan, sa mga saved, ang paggawa ng mabuti ay isang ebidensya, na ang isang tao ay ligtas na. At hindi para siya ay maligtas. Ang layunin ng Diyos sa pagliligtas sa atin, ay hindi lamang para iligtas tayo mula sa impyerno, kundi para maipakita natin ang kabutihan ng Diyos sa mundo, sa pamamagitan ng mabuting gawa na resulta ng ating salvation. Sinasabi sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 10, sapagkat tayo'y mga gawa ng Diyos, na nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng maaga upang gawin natin. At ayon sa Roma Kapitulo 8 versikulo 29, tayo ay itinalaga na matulad sa kanyang anak, na si Jesus. Hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa, kundi ang mabuting gawa ay ang resulta ng ating salvation. Bilang ligtas, natural sa atin ang magkaroon ng pagbabago sa ating pamumuhay. Tulad ng sinasabi sa Galatia Kapitulo 5 versikulo 22 hanggang 23, ngunit ito ang bungang makikita, sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sa ating sariling kakayahan, hindi natin kayang magbago, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kaya ipinadala ng Panginoon Jesus ang banal na Espiritu sa ating puso, upang siya ang magturo sa atin, at magbigay ng kapangyarihan na gawin ang nais ng Diyos. Ang pagbabago ay natural sa taong nakatanggap ng salvation, at hindi pwedeng walang pagbabago sa taong ligtas na. Maraming tao ang nagsasabing inalay na nila ang buhay nila kay Kristo, ngunit walang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Hindi yan tunay na kaligtasan, kundi isang patay na pananampalataya ayon sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 26. Kapag pumasok ka sa isang madilim na silid at binuksan mo ang ilaw, natural na magliliwanag ang silid. Ang liwanag ay likas na nag-aalis ng kadiliman. Kapag ang isang madilim na puso ay tumanggap ng liwanag ng kaligtasan, ito ay naiilawan ayon sa Juan Kapitulo 12 versikulo 46. Nagbabago ang mga prioridad, nagbabago ang mga hangarin,
Nagbabago ang outlook, pero kung patuloy ang kadiliman ng kasalanan sa tao, walang liwanag na dumating sa kanya. Ulitin ko, ang kaligtasan ay hindi base sa ating kabutihan, kundi sa kabutihan ni Jesus. Ang kaligtasang ito kay Kristo ay isang mahalagang regalo, at tulad ng lahat ng regalo, ito ay hindi mo kailangan magtrabaho para matanggap, kundi kailangan natin manampalataya kay Kristo. Ayon sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9, kung ipagtatapat natin sa ating bibig na si Jesus ay Panginoon, at maniniwala sa ating puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas tayo. Roma Kapitulo 6 versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi tayo kailanman magiging sapat na mabuti para makarating sa langit. Dapat nating kilalanin, na tayo ay mga makasalanan na hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at dapat nating sundin ang utos na magsisi sa ating mga kasalanan, at ilagay ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Hesukristo. Si Kristo lamang ang mabuting tao, sapat na mabuti para sa langit, at ipinagkakaloob niya ang kanyang katwiran sa mga naniniwala sa kanyang pangalan. Roma Kapitulo 1 versikulo 17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, at ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. I hope na nakatulong sa iyo ang maikling paksa na ito. Kung may katanungan ka or may gusto kang malaman patungkol sa usaping Kristiyano, isulat lamang sa comment below. God bless you.